No, that's my opinion. Alam nyo, hinahanapan nyo ko ng bawal na akong pa-interview sa inyo. Eh kung interview nyo ako, puro no comment. Oh, ano ay tsura ko nun? Just because he is complaining. That's my personal opinion. At saka siya na rin nagsabi, at this point, ano yung sabihin at this point? So relative, di ba? At this point, sabi ko, yun ang tingin ko eh. Anong pakialam niya sa akin kung yun ang pananaw ko? Siya ba, inaawat ko kung anong opinion niya? Diba? Thank you, sir. Ba't na pera, ibalik pa rin na second nation? That's what I'm saying eh. If you're really in good faith, di ba, gusto mong tumulong sa investigation, why not sagad-sagarin mo na? And okay, marami naglabasan sa social media kahapon na nabanatan tayo. Siguro it was just born out of anger na I said na bend the law to please the people. What I meant was bend the law to for humanitarian reasons. Kasi when you say bend the law, you enforce the law because of yung flexibility at saka yung for humanitarian reasons. Pero I didn't say na we have to break the law, violate the law. No, I didn't mean that. What I meant was bend the law para for humanitarian reasons. On this issue about returning the money, yung sinasabi ko, isang tabi muna natin yung batas. Kasi sinasabi, may batas daw yung restitution. We have to follow the due process. Pero sinasabi ko, baka pwedeng hindi. Idiretso nyo kung talagang kagaya sinasabi ni Secretary Remulla, baka yung voluntary nila isurrender, hindi na tayo dadaan sa korte. Yung dinasabi ng Malacanang sa mga press release ngayon galing ng Malacanang na they believe na dapat isurrender na muna ng mga Diskaya at saka yung mga witnesses na papasok dyan sa protective custody, yung kanilang mga nakuha mula sa gobyerno. Sa Diskaya, Kopol, base sa datos ng DPWH, kasama na kayo sa government projects. Hindi lang sa flood control, since 2012 onwards. Available din sa YouTube videos ang pasilip sa kwento ng negosyo nyo. Sabi mo pa nga, noong huling Christmas party ninyo, hindi namin expected na mag-asawa na makakarating sa ganito na tagumpay. Kami man dito ay hindi rin makakapaniwala. For the record, sa usapin ng pagtagumpay, can you share kung gaano kalaking halaga ang naging government projects ninyo sa mga lumilipas na administrasyon? Kasi ang gusto nilang imbestigahan is way back pa, panahon pa ni Pinoy. Mayroon ba kayong data dyan? Panahon ni Pinoy, panahon ni President Duterte, at sa present administration? Your Honor, nung panahon po ni President Pinoy at saka ng President Duterte po, nung mga panahon po na yun, ay kadalasan po ng mga nakukuha po naming mga projects is mga kalsada po at mga building. Bihira po ang flood control noon. At kung may flood control man po noon, ay kadalasan po drainage line canal po kadalasan. So yun po ang kadalasan namin nakukuha. Yun po, Your Honor. Yung data po, Your Honor, hindi ko po nadala, pero yung iba naman po doon is nagkaroon po ng mutual termination tulad po ng right-of-way problem, mga na mutual terminate dahil road right-of-way po ang naging problema kadalasan. Okay. Kung wala kang data, meron akong data dito. According to Philippine Center for Investigative Journalism, you may confirm this or deny this, but according to the records available na nakalap ng PCIJ, panahon ni late President Noynoy Aquino, nakakuha daw kayo ng 10.7 billion government projects. Hindi sinasabi dito kung flood control or what, basta government projects. Panahon ni former President Rodrigo Duterte, you were able to secure 12.3 billion. And for the first 3 years of President Marcos, hindi pa tapos ito, first 3 years pa lang, nakakuha kayo ng 31 billion na worth of government projects. Can you confirm this?
Your Honor, masyado pong mataas yung sinabi ng PCIJ, pero sa data po namin, nabawasan po yun kasi po may iba po doon na hindi po natuloy dahil sa road right-of-way problem po yung iba. So, pero naglalaro along these figures. Medyo, More or less. medyo malapit po doon. Opo. Medyo malapit. Pero hindi po ganyang kataas. Opo. Thank you. Sa kasalukuyang administrasyon, 31 bilyong halaga. This according to PCIJ, ha? Sabi nyo, pwedeng kulang, pwedeng 31 bilyong halaga ng kontrata na ang nakuha ng inyong kumpanya. Mas malaki pa ito kaysa budget para sa housing and community amenities. Ano ang inyong sekreto? Bakit korporasyon ng pamilya ninyo ang laging nakakauna at nakakakuha ng project sa DPWH? Your Honor, bali po, yung iba po dito, kadalasan po, ay lumalaban po kami sa bidding, kadalasan. At yung iba po dito, Your Honor, ay pinapadyaryo po kasi namin, kaya minsan takot sila. At kadalasan po dito, Your Honor, ay, pagpapadyaryo at ang tawag po nila sa amin minsan pasaway, dahil po, minsan po, nangangagaw po kami ng mga project sa mga DPWH po. Ang tawag po nila sa amin pasaway dahil minsan po hindi pag sinusunod po namin yung RA 9184, pasaway na po ang tawag nila sa amin. Kailangan makisama daw po kami sa kanilang mga rig bidding. Thank you. Just 10 years ago, or on August 2015, St. Gerard Construction was issued a suspension order by the DPWH dahil sa spurious tax clearance. Ayon na din sa BIR. May nagkaso na ba sa inyo sa pagpasa ninyo ng peking tax clearance? Malinaw na falsification of public documents ito. May nakasuhan na ba kayo? Your Honor, nanalo po kami sa TRO po yun, sa TRO po, panahon po yun ni Secretary Babe Singson po. Nanalo po kami doon at napatunayan po namin na totoo po ang tax clearance po namin. When you say nanalo, may court decision talaga? Yes po, Your Honor. Nanalo kayo sa kaso? Opo, parang na-approve po yung temporary restraining order po namin dahil napakita po namin yung totoo po naming tax clearance na totoo po. Bali, na-lift po yung blacklisting noon within 6 months po. Okay. 3 buwan matapos kayong masuspende or on November 12, 2015, biglang lumitaw ang bagong kumpanya ninyo, St. Gerard Construction, General Contractor and Development Corporation. Parihong kayo pa rin ang may-ari. Hindi ba malinaw na ginawa ninyo ito para iwasan ang suspension at para makabalik agad sa bidding? Your Honor, hindi po. Dahil unang-una po, hindi naman po kami nagpalit ng license number, yun pa rin naman po. Kaya po kami nag-corporation dahil single proprietorship po siya dati noon, si St. Gerard. Nagpalit lang po kami bilang para maging corporation po siya. Kung mapapansin niyo po, yung pangalang St. Gerard po, St. Gerard pa rin po ang pangalan niya. Nadagdagan lang po sa dulo ng General Contractor and Development Corporation. Tapos sa pickup license naman po, nakalagay po doon, formerly St. Gerard Construction. Kaya hindi po talaga halos nagbago kasi yun pa rin po yung ginagamit naming license number. Okay. So, sa panahon ng inyong suspension, nakakuha pa rin kayo ng siyam na kontrata na may halagang 440.5 million. May kasabwat ba kayo sa pickup o sa DPWH? Why on earth were you able to secure a contract despite the fact that your company is suspended? Your Honor, na-lift po ang blacklisting namin. Dahil po na-lift po yung blacklisting namin, ibig po sabihin, pwede na po ulit kaming sumali sa mga bagong bidding po. Gaano kabilis na-lift yung suspension ninyo? Your Honor, 6 months po kasi kaming blacklist po noon, pero napatunayan po namin na hindi po spurious yung tax clearance namin. Kaya po, nung ma-lift po yun, so ibalik po kami sa status ko namin. So, ibig po sabihin, hindi na po kami blacklisted. So, pwede na po kami sumali ulit sa mga public bidding. But according to our data, itong 440.5 million ay na-secure ninyo despite
na nakasuspende kayo, suspendido kayo. Your Honor, hindi ka po pwedeng manalo sa bidding, sa public bidding kapag ikaw po ay hindi po nakalip yung blacklisting mo po. Kasi po hindi po nila i-award yun. So klaro ito, nakuha ninyo after the lifting of your suspension order. Yes, Your Honor. Thank you. Ang St. Gerard ay nasuspende muli noong panahon ni Secretary Singson at na-blacklist pa ng DPWH noong 2020, panahon ito ni Pangulong Duterte. Pero nabigyan pa rin ng lisensya ng PICAB hanggang 2026. Bakit sa kabila ng mga kontrata ng violations, patuloy pa rin kayo nakakasali at nakakakuha ng kontrata? Your Honor, na-blacklist po kami noong 2020, yung panahon po ni Secretary Mark Villar. Bali, ano po yun, Your Honor, yung negative slippage po yun ng company namin. Pero po, nag-apply po kami ng TRO po, nanalo naman po kami ngayon after 2 years na hindi dapat po kami ma-blacklist kasi wala po silang inattach na verified report. At katunayan po, yung building po na yun napakaganda, tapos na po. Pero, natapos po yung building na yun, doon po kami na-blacklist sa pamamagitan po ng negative slippage lang niya. Itong mga lifting of your suspension, ito'y nangyayari through court actions? May nakasuhan kayo sa korte tapos nag-order ng korte na ibalik kayo or through purely administrative proceedings lang ng PICAB or DPWH? Paano ito nangyari? Sa DPWH po. Alam mo, sinuspend kayo ni Secretary Mark Villar noong 2020. Paano kayo nakabalik at nakakuha na naman ng projects? Kadalasan po, Your Honor, 1 year lang po ang blacklisting. Pag once na natapos mo na po yung 1 year na blacklisting, automatic po yun na ililift po nila kasi nakatapos na po yung 1 year na blacklisting mo regarding po dun sa negative slippage mo. Pero nagpatuloy pa rin po kaming lumaban na hindi po dapat kami na blacklist kasi po walang verified report at yung building po ay tuloy-tuloy po naming tinapos yun at hindi naman kami pinatitigil ng DPW sa paggawa sa building. Secretary Bunuan, can you enlighten us? Paano ito? Sige tayo blacklist ng blacklist tapos balik na naman sila ng balik. Para ba tayong ginagago natin sa sarili natin dito? Na nagba-blacklist na nga yan dahil hindi maganda yung performance tapos nakakabalik na naman uli. Kaya tingnan nyo, ganito. I am asking you, I'm not pointing fingers at you. Yes, Gusto namin ito malaman because this is in aid of legislation, ang investigasyon na ito. Hanapan namin ang paraan kung paano maiwasan itong mga ganitong pangyayari. Kahit na blacklist na, nakakabalik pa rin. Anong administrative proceedings na ginagawa nyo dito? Well, Your Honor, blacklisting is a process that is under Republic Act 9184, if I am not mistaken. And the blacklisting process, if you blacklist a contractor, he is blacklisted for 1 year. 1 year lang po yung pendency of the blacklist, Your Honor, according to the law. Now, after the 1 year, then tapos na ho yung blacklisting na, he can go back to... Automatic nakakabalik sila Yes, after Your 1 year na blacklisting. Yes, Your Honor. So what if the cause of their blacklisting was not satisfied? Halimbawa, talagang below standard, substandard talagang ginawa nila. After 1 year, kahit na wala silang ginawa, by operation of law, nalilift yung kanilang blacklisting. So kayo sa DPWH, okay lang kayo? Na okay, kumuha na naman kayo ng kontrata dahil according to the law, well, sundin natin ang batas, di ba? Yes, pero it is incumbent on your part, being the implementer of all these government projects na, uy, tika muna, kahit na nalip na sa batas yan, hindi natin pwedeng bigyan uli yan dahil record nakailang suspension na yan. Ang daming project yung ginawa dito na hindi satisfactory yung resulta. Huwag na nating awardan yan. Blacklisted na ngayon eh. Porque nalip na yun, bigay na naman tayo uli sa kanila. Ano bang inyong pulisiya dito? Your Honor, I think there's two different things actually. The blacklisting is based on records actually. But yung substandard, Your Honor, if there is anything that is substandard,
there is a warranty period that the contractor has to undertake actually yung repairs. Kaya nga, these are two different things. Yes, Your pero ang itong paggawa na ng substandard na projects ay nagresulta sa pag-blacklisting sa kanila, di ba? Yes, sir. O na-blacklist sila dahil hausyaw yung ginawa nila. O kaya may kalukuhan yung ginawa nila. Ngayon, wala silang ginawa para maayos yung kalukuhan na ginawa nila porque na-late na after 1 year, kayo naman sa DPWH, pag mag-bidding, okay, panalo. Most eligible, unqualified bidder, Diskaya. Sabi ng BAC, approve. Winner ang Diskaya. Despite the records na nagsasabi na marami silang ginawang problema, kaya sila na blacklist. Please. Well, this is probably what the law, Your Honor. I think this is the provision of the law. Actually, that blacklisting is only for a 1-year period. Nothing more, nothing less, Your Honor. So, after the 1-year pendency of the blacklisting period, then the contractor can go back and participate, Your Honor. Yeah, they can go back. No question about that. By operation of law, they can go back and participate. Pero kayo may hawak ng pondo ng gobyerno. Ipagkakatiwala ba ninyo ito kung mananalo sila? Ipagkakatiwala nyo sa kanila na alam ninyo na blacklist yan dahil marami ang ginawa na kababalaghan. Okay lang sa inyo. Well, this is actually the predicament of the procedure, Your Honor, because I think we cannot prevent actually a qualified contractor to bid. If he is already qualified, Your Honor, and the blacklisting is a separate issue already. Mr. President, Mr. Chairman, with the permission of Senator just an De La Rosa. interjection, please refresh my my mind and my memory. When you say it is the provision of law, what law? 4566 or Under Republic Act 9184, I think, Your Honor. 8184? Yes, Your Honor. Anong sabi? Procurement law. Yusek Toledo. Yes, Mr. Chair, as to the blacklisting, under the new law of the new procurement law natin, which is 12009, there's already a section there, Section 101, that state imposition of blacklisting with perpetual disqualification. So mayroon na po tayo dyan. So the hope, if I may read, Mr. Chair, okay, the hope shall impose blacklisting with perpetual disqualification based on any of the following grounds. One is commission of a third offense imposed with blacklisting under the Act by the same procuring entity or a combination of 3 violations imposed with blacklisting by the procuring entity and other procuring entities as posted on the GPPB portal, or failure to comply with the provision on warranty that requires to repair any noted defect or damage to the infrastructure project due to the use of materials of inferior quality within 90-day calendar days from the issuance of the order by the hope to undertake such repairs. So that's already the provision, Mr. Chair, for the perpetual disqualification of a Pero contractor. 3 offenses. Yes, that's the provision, Mr. Chair, right now. Siguro that would be something for the committee to study. No? Pag-aralan natin kung pwede nating amendahan yan. 3 offenses, parang masyadong marami na yun. Go ahead, Mr. Chairman, Senator De La Rosa. Thank you, Mr. Chair. So, pagkakaalam nyo, nakadalawa pa lang kayo? Strike 2 pa lang kayo? Na blacklisting? Yes po, Your Honor. Isa sa panahon ni Pinoy, isa sa panahon ni PRRD. Dalawa lang. Yes po, Your Honor. Sigurado ka? Yes po, Your Honor. Lahat ng kumpanya nyo? You have ilang kumpanya nyo? Bali, nag-divest na po kami sa iba, pero may loan po, may pinaloan po kami sa mga kamag-anak namin doon sa mga company na yon. So, bali po, wala pong blacklisting yung ibang company po. So far, ilang suspension lang natanggap nyo? St. Gerard only po. St. Gerard Dalawa lang? po. Dalawa.
Yes po, Your Honor. So I agree with the Senate President na siguro, Mr. Chair, baguhin natin yung provision ng batas na yan na i-adjust natin dahil pabalik-balik lang ito eh. Pabalik-balik tayo. So far, Mr. Chair, yan lang muna ako at mamaya, if you allow this representation, pagbalik ni Alcantara, di Alcantara, I will ask question. Thank you, Mr. Chair. Thank Salamat. you, Senator De La Rosa. Senator Bam Aquino. Maraming salamat, Mr. Chairman. Babalikan ko lang yung mga tanong ko kay Secretary Bonoan at kay Mr. Hernandez. Bryce, so dun sa 100, so di ba kanina inamin mo na substandard nga ang lahat ng proyektong nahawakan nyo sa Bulacan. Correct, no? Opo, Your Honor. Okay. Let's say, kunyari, so magkano ulit yung porsyentuhan natin? 25 ang ibinibigay sa... 25 to 30 po sa proponent. Okay, and then? Meron pong sa office na napupunta na 8.5%. Okay. And then kasama po dito yung mga taxes. And then meron po yung mga materials and testing. No, ano na yan? That's the actual project cost, di ba? Yes po, Your So, Honor. kung ihihiwalay mo yung binabayad ninyo na lagay and yung project cost, out of 100%, ano talaga yung napupunta sa proyekto? Sa flood control po, nasa 25 to 30% lang po ang napupunta sa project. At dun sa iba? Sa mga buildings po and roads, nasa 50% po. 50%. 45 to 50% po. Okay. At para ma-fulfill yung project na maayos, obviously, dapat lagpas sa 35%. No? Yung actual, kasi overpriced siya to begin with, di ba? Tama ba? Opo. Okay. So overpriced ka to begin with. Dun sa nakukuha ninyo, anong porsyento talaga yung kailangan para maging maayos yung proyekto? Sa flood control, kung 25 to 35, sabihin mo ng 30%. 30% lang talaga yung pupunta sa proyekto. Para maging maayos na flood control yan, ilang porsyento dapat yan? Doble? Pwede So, mo okay, pakiulit po, Your Honor? ulitin ko yung mathematics ha. So, merong project cost. Sabihin mo ng 100 million. Okay? Ang sabi mo, pag flood control, yung napupunta lang talaga sa proyekto is anywhere from 25 to 35%. Tama? Tama po. Sabihin natin 30%, yung gitna. Di ba? Kung ginawa mong maayos yung flood control, magkano dapat yung ginagastos ninyo para sa proyekto? Kasi ngayon, 30% lang yung ginagastos ninyo. So 30 million, kung 100 million yung project, 30 million lang yung ginagastos nyo sa proyekto. Kung ginawa nyong maayos yung proyekto, magkano dapat yon? Nasa mga 70% po, Your Honor. So doble, more than double. Opo. Di ba? So masasabi natin, yung budget ng DPW, ito po yung gusto kong tukuyin, yung budget ng DPWH is actually about 30 to 40% overpriced. Kung tama yung kung malalagay talaga sa tama yung project cost natin, it's about 30% overpriced. Correct? Yes po, Your Honor. And that is your personal knowledge mo ito bilang isang assistant district engineer for many years, Bryce, no? Tama? Yes po, Your Honor. Okay. Tatanungin ko si Secretary Bunoan kasi alam niyo po, sa October 20, pag-uusapan namin ang DPWH budget. Tinanggal na po yung flood control na 200, may nagsasabing 260, may nagsasabing 275 billion. May natitira pa. Hindi po kaya yung natitira ay overpriced pa rin? Secretary? Dito po sa naririnig natin, ha? Your Honor, I think the budget, I mean the amount that is included in the budget is just a provisional amount, you know. If a project says 100 million, it is up to the implementing office actually to see to it that that project is done properly. What I am hearing now is actually that there are many ways for them to bloat the Opo, cost of kaya the project. overpriced. Kaya siya overpriced. That's why they're overpriced actually, Your Honor. Sino po yung nagde-decide dun sa mga project? Kasi lumalabas po kasi overpriced eh. 'Di ba? So, ino-overprice yan para may espasyo para maghatian. Yes. Pero sa sobrang grabe yung hatian, kahit yung project mismo,
nakakalahati na rin lang yung napupunta dapat dun sa proyekto. In fact, 30% na nga, mas maliit pa. 50% for non-flood control, 30% for flood control. So ibig sabihin nun, even yung paglalagay ng presyo ng mga proyekto, may problema. Doon pa lang, may problema na. Tama, Secretary, no? Yes, Your Honor. Kasi I think the district engineering offices has a threshold authority up to 150 million. So it's actually their authority. Incumbent na sa kanila how they're going to implement it. Nasa kanila po yan, pero hindi ho ba yan chinecheck ng central office ng DPWH? At least during your time, Secretary, no? If Secretary Dizon were here, I would ask him the same question, pero wala po siya dito. So Secretary Bunoan, hindi ba yan incumbent upon the central office to check kung overpriced ba talaga itong mga proyektong to o hindi? Your Honor, we gave them all the full authority actually at the district offices because they have all the check and balances in the implement. Nandun po yung quality assurance unit nila, nandun yung... well, klarong-klaro po may problema tayo kasi... Audit nila, nandun yung audit nila, nandun yung inspector nila. So, it's all within their authority, Your Honor. So, sinasabi niyo po, pinaubayan na ng central office dun sa distrito. Yes, Your Honor. Oh, and this is something we have to change kasi kitang-kita po dahil pinaubaya po sa kanila, ilang taon na po yung ganyan ng sistema. Bryce, ilang taon nang ganito yung sistema ninyo sa pagkakaalam mo? Mula po nung dumating si Boss Henry Alcantara Which sa is office namin. 2019. That is 2019 po. 2019 po. So, 6 na taon. 6 years na ganyan po yan. 6 years po yan na napalampas lang ng DPWH. Of course, 3 taon lang po doon yung sa inyo, Secretary Bunoan. Yes, Your Honor. Pero systemic problem to eh. 'Di ba? So, sa October 20, sa DPWH budget, nais nating i-bring up to kay Secretary Dizon na hindi lang siguro flood control yung kailangang tanggalin. Baka kailangan i-audit talaga yung pagpaplano ng lahat ng mga proyekto. Kasi ano po yan? Ang laking pera po niyan. Ang budget ng DPWH Secretary last year was 1.2 trillion. Tama po, di ba? 1.088 trillion. Almost 1.1. This year. Last year, it was bigger. Mas malaki. No, Your Honor. 2025, no? 2025. Almost 1.1 trillion. 1.088, yes. Your Opo. Honor. So kumbaga, parang 1.1 trillion at sinasabi po nyo, walang check and balance ang sentral. Nasa district lahat ng check and balance. Naklaro po dito sa distritong ito ay nagkakontsabahan, nagkakonspiracy po sila. No? So this is a serious matter because we're tackling the budget as we speak, Secretary. Baka po, kung 1 trillion po yan, baka clearly 300 to 400 billion po dyan posible pong magamit sa ibang bagay at nakakadagdag lang tayo sa perang nawawala po dyan o nananakaw. No? So, is there a representative from DPWH here? May komento. Kayo po, no? Sorry, Yusek Eric pala. I'm sorry, no? May komento ho kayo dito, Yusek Eric, dito sa revelations nila ADE Bryce? Sir, I just would like to inform, sir, na I assume the technical services just last month po. Pero I have with me my directors who can enlighten probably what is... Hindi, kahit komento lang po. May komento ho kayo. Kasi lumalabas po ang pag-amin nila Mr. Hernandez. 6 na taon na po silang ganito yung patakaran nila na nag-overprice. No? This is, I'm trying to look at this from a budget angle, Yusek Eric, kasi in a few weeks, magkikita rin tayo sa budget hearing. Yes, sir. May komento ka ba dito? Sir, as far as I can understand po, yung po kasing department natin, we have what we call the CMPD, Construction Materials Price Data, which we are updating every quarter. So per region po siya. And then, lahat po ng mga commonly used materials po na ginagamit natin sa construction, nandun po yun. So, yun po yung pinapasok nila doon sa program dahil nasa kanila, alam po, access po nila yung data na yun. Pagdating po naman sa labor, ganun din. Kung ano yung prevailing labor galing sa DOLE doon sa bawat regions natin. So, yun po ang ginagamit nila. And then, we have also for the equipment, we have the ASEL rate. Nalimutan ko lang yung years na paggamit nila, yung ginagamit nila na ASEL rate sa mga equipments. And then, pag pinag-plus po yun, total direct cost ng labor, materials, and equipment,
And then saka po tayo nag-a-apply noong mga indirect cost natin. So nandiyan na po yung mga taxes natin and then yung mga overhead contingencies and miscellaneous. Yun po ang procedure. Papadaliin ko yung buhay nyo, Yusek. Bryce, paano nyo pinapalobo yung presyo? Ano yung tinataas ninyo para lumobo yung presyo? Kasama na rin po yung yung binabanggit po ni Yusek Eric na CMPD at saka po yung mga quantity. For example po, kung 100 pieces na bakal lang dapat ang gagamitin, ang ilalagay po sa program is 200 pieces po na bakal. So yung dami, diyan nyo pinapalobo yung presyo. Yes po, and with due respect po kay Yusek Eric, ang ginagawa po, wala po silang idea dun sa ganung bagay kasi nasa district office lang po namin lahat. Pero ngayon may idea na sila, di ba? And I'm doing this, Yusek, para matulungan din kayo, para ma-check ninyo itong mga sinasubmit ng mga distrito. So, ang style ninyo, Bryce, itataas nyo yung quantity. Tama po, as per instruction sa amin, ganun po ang gagawin. Yung presyo ng mga items, yung presyo ng with mga your permission, Yes, sige, tuloy mo muna yung question mo. yung presyo ng mga items o mga materyales, tinataas nyo rin? Yung mga importante, for example po sa may flood control, yung sheet pile po, hindi po totoo ang nagiging canvas dyan. Meaning? For example po, ang presyo lang talaga niya is 30 pesos per kilo. May mga ibang bagay po na pinapakarga sa amin dyan. For example, lalagyan po natin yan yung hauling fee. So, yung 30 pesos po magiging 40 pesos per kilo. Napakalaking po yun, adjustment po yun sa presyo ng materyales, Your Honor. So, bawat materyales, maghanap kayo ng paraan para mataas yung presyo sa quantity o dun sa presyo mismo ng mga items. Tama po, Your Honor. Itataas nyo yan para may porsyentuhan, pero at the end, kulang pa rin yun para sa proyekto. Tama po. So, tinaas nyo na nga, tapos sinabstandard pa. Your Honor, actually hindi po siya substandard, bali under design po. Kasi ang ginagawa po natin, ino-over-design po natin yung plano, then ang susundin lang po natin is yung safe na design lang. So as per design po, under design po siya. Actually, mali po yung term ko na substandard kanina. Alright. Let me correct it. Maraming salamat. Interjection, no? Hindi ko lang ma-reconcile kasi, and this is addressed to Secretary Bonoan and maybe Yusek Cabral, ano? Kasi sa statement ni Yusek Bernardo, NEP pa lang, meron ng advance eh. Diba sinasabi niya ito sa paragraph 10, noong 2023, ang kabuuan ng mga proyekto na ibaba ni Yusek Bernardo, ni Alcantara, sa aking District Engineering Office ay mahalagang 710 million. Mula sa halagang ito, 450 ang pumasok sa National Expenditure Program o NEP. 260 naman sa GAA. Pagkatapos nagkaroon ng insertions, ang kasunduan ay 25% ang para sa proponent. May advance payment ito na 5 to 15% na kalimitang hinihingi ni Yusek Bernardo kapag ganap na ang NEP. So, I'm just wondering, did you have knowledge that the downloading of infra projects, at least sa Bulacan, nangyayari, nasa NEP pa lang? How could that happen? Or, paano makakakuha ng 5 to 15% na National Expenditure Program pa lamang? Hindi ko na ma-reconcile doon sa mga computation nila na meron ng, nakapactory na ba yung 5 to 15% sa NEP pa lang? May halaga na yun, di ba, sa budget? Please. Your Honor, I would not know actually the arrangements that are being made actually. He was here, Yusek Yusek for operations. Yeah, Your Honor, but I think in the NEP is just the listing of the project. Budget proposal. Budget proposal, Your Honor. So, that's so all. Paano nakapag-insert yung mga legislators sa budget proposal pa lamang? Wala pa sa authorization phase, or legislation phase. Yes, That's Your the domain of the executive.
So, paano nakikialam na yung mga legislators sa insertion? And sinong responsible dito? Planning. Your Honor, I think this is what we want to clarify actually. Please. In the preparation of the National Expenditure Proposal in the NEP, I think we consolidate all the requests and proposals. For example, in the Senate, there is a leadership fund that is being earmarked for senators. Leadership fund. Leadership fund. Kindly elaborate. We call it leadership fund. In order that if there are actually priority projects that may be requested by members of the Senate, this is where we are going to include it into the National Expenditure Program. Your Honor? Teka, hindi ko makuha. Kasi yung NEP, itatransmit sa Congress, lower house, and then eventually, pagka House Gov, akin sa Senate. Yes. Eh bakit sa National Expenditure Program, meron agad insertions? That I cannot really understand for the life of me, no? Well, we don't really call it insertion, Your Honor. We call it consolidation for the time being, because this is actually when we put it into the NEP, this is actually the President's program. This is the President's program. President's budget. President's budget. President's budget. So this is consolidating all the requests from all sectors, like in the Senate, Congress, and everything, Your Honor. So this is where the list of projects are all incorporated into the NEP. Who vets this? Sino nagbe-vet? The vetting actually is with the planning service, so that it will be consistent with the projects that are being included are consistent with the development program of the government, Your Honor. Fast forward, paano kung natin i-reconcile sa mga costing nila? NEP pa lang, very premature, hindi pa ito GAA. Now, that's what I don't understand, Your Honor. I cannot also understand. Why there is already this kind Kasi of kung ipapactorin mo yung 5 to 15% na advance payment na sa NEP pa lamang, paano sila magko-costing? Well, this is something Or paano ito, I cannot really reconcile, ano? Kasi ito implementation. Ang NEP is only a proposal. Yes, Your Honor. It's a proposal. Yung insertion dapat nangyayari either sa House Gov, because we call it amendment. House Gov, yes, Your Honor. Amendment, no? Yes, Your Honor. Actually insertion, pero amendment na tawag namin. And Yes. that's legal. That's correct. That's really within the power or authority of Congress. That's correct, Your Honor. Pero NEP pa lang, ba't may participation na yung legislature? This is what I don't understand, Your Honor. Well, you just said na nagko-consolidate kayo. You Yes, should sir. have understood it from the very beginning. Dapat hindi kayo nag-accommodate ng mga, ayaw yung tawag insertion. Anong tawag nyo kanina? Well, Leadership fund. Okay. Leadership allocation, yes, Your Honor. Bakit nyo ina-accommodate? Well, the objective of it, actually, Your Honor, is we know that members of Congress, including senators, have actually some priority projects that they would want to include. They will have their time during the budget deliberation in the House and in the Senate. Your Honor, what we wanted actually to do, and this is actually under this administration, we wanted it already to be put into the National Expenditure Program, NEP, into the NEP, so that we want to avoid that by BICAM, the NEP should already be intact. Yet, wala pa tayo sa BICAM. Yes, Your Honor, and this is the reason Bakit why. hindi nyo sabihin sa kanila, can you not wait for your budget deliberation bago kayo mag-amend or mag-insert? Bakit nyo pinapayagan na exclusive jurisdiction ng executive branch yung paggawa ng budget proposal or yung president's budget? Why were you allowing it? Well, as I understand, Your Honor, Yung totoong reason, Yes. bakit? we really want Practical reason, sabihin nyo na lang. para sana hindi na nila gagalawin yung NEP. Inalaw na nga yung NEP eh. Pagka hindi na nila gagalawin sana yung NEP sa BICAM. May I interject, Mr. Chair? Yes, Senator Marcoleta. With your permission. Secretary, pag preparation ng budget, meron na kayong mga ceilings, di ba? Yes, Your Honor. Tapos meron kayong tinatawag na allocable.
Yes, Your Honor. Yun yung insertion. How much percent is that? The allocable to each member of Congress, Your Honor. Maybe Yusek Kati can answer that since he is in the planning service. Pangkaraniwan, sa experience mo, Yusek Kati, yung allocable, para hindi nagalawin nga yung inyong mga provisional estimates doon. Mga magkano yun? Ilan ang porsyento niya pag tutuusin mo? Yusek Kati. Allocable for the legislative allocable for House and the Senate, approximately 50% of the budget ceiling. Okay, that will be how much? Do you have a range? Kung 900 po yung ceiling namin per NEP, Okay. around half of it. Magkano nga yun? Mga 450? Okay, 450 billion. And then, Mr. Chair, papasok yung sinasabi niyong leadership. Leadership. So itong 450, 50% siya. No? Leadership fund, mga ilang porsyento yon? Kasama na po yun. Sa 450. Okay. Pagkatapos, Mr. Chair, bakit po ang DPWH ay nagsasubmit ng unprogrammed funds sa DBM, hindi nyo naman budget yon? Your Honor, as far as I can recall, the unprogrammed funds emanates from the House of Representatives. Hindi nga po eh. Kayo ang nagsasubmit, kayo ang gumagawa ng budget, pero hindi nakalagay sa DPWH, pero napupunta sa DBM. Siguro DBM ang sumagot. Di ba yun ang program fund sa inyo? Mr. Chair, as to the projects of DPWH, wala pong napupunta sa program once we submit the budget to Congress. Eh kanino napupunta yung unprogramming? Kaya nga hinahanap natin. Alam po ninyo, ang tinutumbok namin dito, yung sistema kasi. Yeah. While we are also looking into the micro details of all this, ang pinaka-importante rito, tumbukin natin yung sistema. Okay. Bakit po nagkakaroon ng program? Kasi nabobloat po yung mga ilang porsyento yun, Yusek Kati, kung kukwentahin mo yung program. Parang ang total po for 2 years is around less than 200 ang total. Let's take yung 2025 muna. So para maidagdag natin sa 450 in-estimate mo Wala kanina. pong program ng 2025. Mga ilan po? Wala pong 2025 na na-release ang program. So in the last 2 years, ilan yun? Less than 200, I remember. So 150 palagay mo? Ganun po. Okay, 150. So dito lamang 600 billion na to. Ito pa, Mr. Chair. Pagkatapos na magawa yung GAA, there's a difference between DNEP and the GAA. Ito yung malaki. What do you call that? Ito yung, minsan lalagyan po ninyo ng note na for later release. Tama? O yung for later release ng 2025, magkano yon? The amount for later release, actually, Your Honor, these are the new items that are included in the General Appropriations Act. Yes, sir. Magkano po yun? It's amount to 410 billion. Okay, 400. 410 billion. So ito lang po 1 trillion po eh. Mr. Chair, 2025, biglang lumobo ng 1 trillion ng budget. Hindi man kailangan yun eh. Allocable, leadership, and program, pagkatapos FLR. This is the difference between the NEP and the GAA. 1 trillion pesos. Kumbaga sa tao, Mr. Chair, cholesterol ito eh. Taba. Ngayon, kung hindi mo ititreat ito, mamamatay yung tao eh. Kagaya nangyari, malapit nang mamatay ang ekonomiya natin dahil sa nangyari ito. Kaya dapat natin i-correct ang system. Dito lamang po, easily, 1 trillion. Yun pong hinahanap natin dito, yung pinaka-proponents ng lahat ng ito, kung paano napunta lahat dito yung excess na taba ng ating budget na hindi natin kailangan. Kasi po, Mr. Chair, nagkautang-utang na nga po tayo. Sa ngayon, 17 trillion pesos na utang lang natin. Samantalang dito po, naglalagay po tayo ng hindi kailangan na
pera para po lustayin lamang ng mga taong nagbibigay ng testimony ngayon.